So, ayan, good morning, good afternoon, and good day. Magandang araw sa inyong lahat. So, welcome po ulit dito sa ating panibagong lesson. So, last time, napag-usapan natin yung iba't ibang fabric and designs from the different Southeast Asian country. So, ngayon naman, pag-usapan natin ulit, still, yung mga fabric and designs na meron sa Southeast Asian country. But this time, nakafocus tayo sa Laos, sa Vietnam, sa Brunei, and Singapore. Okay? So, start na kagad tayo. And, so yung first country na pag-uusapan natin is coming from the Laos. Ayan. So, ayon sa Lao tradition, no, yung mga fabric and design sila, meron daw itong mga kwento ng kanilang kasaysayan. Okay? O yung mga hinabi nila, strand by strand. Which is, meron din itong mga intricate dense patterns na makikita sa kanilang mga tela. So, makikita din sa disenyo ng kanilang textiles. Okay, wait. Ayan. Makikita din sa disenyo ng kanilang textiles yung yaman ng kultura nila. And then, mula sa kanilang mga motifs hanggang sa pattern. Then, yung bawat thread ng tela ay parang nagkikwento, parang nagdadala ng bahagi ng kanilang identity at kultura sa bawat hibla. Kaya sa Laos, yung paggawa ng textiles ay hindi lang tungkol sa sining, di ba? Tungkol din ito sa pagpapahalaga ng kanilang tradisyon at kasaysayan ng weaving. Okay? Sige, next. Next naman natin yung tinatawag nating seam. Hindi ko alam kung ganyan siya pinopronounce ha. Okay, so pag sinabi nating seam, ito yung it is an ankle long skirt. Okay? Ankle long skirt ng mga Lao women. Which is, ito yung mahalagang bahagi isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kultura. So, ang sin ay yung traditional na kasuotan na kilala sa kanyang form na hindi nagbabago. Ngunit yung mga patterns nito ay merong unique at iba't ibang design sa bawat piraso. And then, sa bawat sing naman kasi, ito yung nagtataglay ng kakaibang disenyo. Okay? Depende to sa lugar kung saan to ginawa at saka sa taste ng nagdadala or nagsusuot. And then, bukod sa skirt, makikita rin natin yung mga sashes, na binabalot sa balikat. Yan, kagaya na nakikita nyo dyan sa picture. Okay, meron yung sashes. And then, ito yung mga kadalasang tumutugpa sa kulay at pattern ng kanilang scene. Yan. Yung ganitong paraan ng pagsuot ay nagpapakita ng pagiging elegante at saka elegant at saka yung pride ng kanilang kultura ng mga Lao women. So, kaya sa bawat hibla at saka design ng mga to is para tong nagkikwento ng kanilang tradisyon at saka, syempre, pagmamahal sa kanilang sariling kultura. Okay? Next. Pag-usapan naman natin ngayon yung Vietnam. Ayan. So, tapos na tayo ngayon sa Laos. Sa Vietnam naman tayo. Okay? So, yung tawag or yung sabi dito, no, yung papel ng Vietnam is sa silk productions. Ayan, no? Tinatawag na golden thread silks. Okay? Ito yung kung saan ipinanganak sa Vietnam. Ito yung naging isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. So, sa Vietnam, usually, nagsimula ang tinatawag nating golden thread sa tandaan yan. Yung sa ibang lugar kasi, sa ibang bansa, specifically sa Southeast Asian, kung mapapansin nyo, nung mga unang labas ng weaving, wala pang golden threads. Yung parang gold, as in gold. Kasi tinawag na golden threads, diba? So, nag-start yun sa Vietnam. Okay? So, sa Vietnam, yung lugar na Hadong ay kilala bilang sentro ng weaving at sericulture. So, o yung production ng silkworm. So, meron din sa kanilang silkworm class. Okay? Sa loob ng maraming siglo, dito ginagawa ang dekalidad na silk threads na ginagamit sa weaving. That includes also the golden threads. Okay? So, ginagamit din ito sa Vietnam ang jacquard loom na kanina na yung diniscuss natin sa previous topic natin. Okay? So, jacquard loom. Pag sinabi natin jacquard loom, ito yon. Yan. Okay. So, upang makaklikha ng intricate pattern sa kanilang silk fabrics. So, wala lang. Ang galing lang. Kasi sa bawat weaving nila, makikita mo talaga yung bawat hibla at saka yung mga sining na talagang ibinibigay nila doon sa bawat produkto nila. Kaya, kung titingnan natin yung Vietnamese silk, hindi lang ito ordinaryong tela. It is also a symbol of craftsmanship, history, and their cultural pride. Next. Ayan. So, ito, medyo mahaba-haba to, no? Ngayon naman, at pag-usapan natin yung tatlong sikat na Vietnamese fabric. Yung Shantung, Taffeta, Bengalin fabric, and ebony satin.
Okay? So, unahin natin yung Shantung Tapeta. Pag sinabing Shantung Tapeta, ito yung silk woven fabric na nagmula sa Shandong era. Or area, lugar po ito sa Vietnam, ha. Okay, yung tela na ito ay medyo mas manipis at mas smooth compared sa Tupioni, na isa rin sa mga popular Vietnamese fabric. So, madalas na itong ginagamit para sa bridal dress. Siyempre, dahil sa elegant design, kung mapasin dyan sa picture, di ba? Parang pangkasal yan. Okay? Because of the elegant features ng ganitong design. Next naman, tinatawag natin Bengalin fabric. So, ngayon, yung Bengalin fabric ay isang thick grain taffeta na may magandang texture. Long-lasting yung tela na to at saka gawa ito sa plain weave gamit ang fine warp threads at coarse weft yarns. Okay, so, yan naman. Yarns na naman, no? So, madali din itong ginagamit sa paggawa ng iba't ibang uri ng clothing dahil sa tibay nito. Ayan, so usually marami kayong makikita niyan sa paligid. Sa mga nagtitinda ng tela, marami kayong makikita ang ganyan. So, that is also called as a Bengalin fabric, ha? Then, yung panghuli naman natin is yung ebony satin. Okay. So, yung tela naman ito is maganda siya, silky, hand-woven fabric na gawa sa southern regions ng Vietnam. And then, special, nito, no? Colored ito, and then may organically gamit yung ebony fruit pods. Okay? Malambot din ito, at the same time, flexible yung texture. Yan, kung makikita nyo dito sa picture, di ba? Yan. Very flexible yung tela na yan. And then, perfect ito para sa mga elegant designs. Okay, so kung meron mga formal events, so ginagamit din nila yan, yung ebony satin. So yung tatlong fabrics na yan, yun yung nagpapakita ng iba't ibang kakayahan at galing ng Vietnamese weaver. Okay? Then at the same time, syempre, they preserve their culture and traditions using weaving. Ayan, sige, next natin. Ito naman yung example ng fabric nila sa Vietnam. Kaya nasabi ko, no, sa kanila nag-start yung golden thread. Kaya kung makikita nyo dyan, mayroon ng parang ginto. Okay? Ayang mga yan. Ayan. Okay? Sige, next naman is yung tinatawag nating okay, dito na tayo ngayon sa tatlong natitirang bansa. Yung Indonesia, Malaysia, and Singapore. Okay, excuse me lang. Okay. So, alam niyo ba na yung salitang batik ay mula sa salitang Indonesian Malay word na malapit sa salitang titik. Ayan. So, ibig sabihin nito ay point or dot. Or pwede ring drop. Kung sabihin, kung sa ibang term, di ba? So, yung unique na style ng batik ay makikita sa intricate pattern sa ginagamitan ng wax resist dyeing technique, ang haba, di ba? Para malikha ang mga disenyo nito. So, makikita din sa batik yung mga maraming traditional na kasuotan sa Indonesia, Malaysia, Singapore, at syempre tinuturo din itong bahagi ng kanilang kultura or identity. Then, yung bawat design nito is, syempre, kagaya ng sinabi ko sa mga previous lesson natin, meron tong kwento, may symbol, may kahulugan, at may halaga, lalong-lalo na sa kanilang kultura. Okay, diretso tayo dito. So, una dyan is Malaysia. Okay? So, pag-usapan natin yung Malaysian batik. So, alam nyo ba na naiiba yung Malaysian batik kumpara sa batik ng ibang bansa? So, isa ito sa mga natatanging katangian ng mga Malaysian batik sa paggamit ng dahon at bulaklak. Yan, sa pag-perform ng batik, gumagamit sila ng dahon at bulaklak. So, ayon sa isang local Islamic doctrine, iniiwasan nila yung paggamit ng imahe ng tao, hayop, upang maiwasan yung interpretasyon nito bilang idolatry. Yung idolism na tinatawag natin, di ba? So, dahil dito, mas pinipili nilang gumamit ng tawag dito, natural elements gaya ng dahon at saka bulaklak. Okay? So, bukod dito, yung mga patterns ng Malaysian batik ay mas malaki at mas simple. Then, at the same time, sikat sila sa kanilang geometric designs at spirals na nagbibigay ng kakaibang elegant at saka aesthetic sa mga design nila sa tela. So, yung ganitong design usually nagpapakita ng pagiging creative at saka, syempre, respectful sa kanilang Malaysian artists at saka sa kultura at paniniwala nila. Ayan. Ngayon. So, ito yung ilan sa mga batik design coming from the Malaysia. Meron silang geometric, meron din silang freeform. Usually, ang freeform, common design nila dyan, mga bulaklak. Okay, then we got also the hand-painted. Yan yung batik nila, hand-painted. And the black-painted, wherein gumagamit sila ng pattern. Ito, hand-painted. Para rin freeform to. Okay, next naman is yung okay, Singapore. Ngayon, dito na tayo sa Singapore.
So, yung batik naman sa Singapore is medyo special. No? Okay? Meron silang special na papel na kung saan parang isa ito sa pinakamahalagang part sa Southeast Asian culture. Diba? So, particularly sa Singapore, Indonesia at Malaysia, alam nyo ba na ang Singapore ay naitala ang paggamit ng batik simula pa noong 12th century. Napakatagal na yan, kung tutusin. Ngunit sa paglipas ng panahon, parang ano na to, nabawasan na yung popularidad nito sa bansa. But still, nandun pa rin naman yan. Ngayon, yung batik ay muling nabibigyan din, ngunit sa modernong paraan. Isa sa mga makikita natin nito ay yung paggamit ng batik bilang uniform ng mga flight attendant. So, kung kayo ay nakaalis na at nakapunta na ng Singapore, sana all, ayan, may makikita kayong mga uniform na usually meron silang batik design. Okay? So, sinusuot ito sa uniform ng mga flight attendant ng mga national flag carrier airlines sa mga Singapore, Indonesia, at Malaysia. So, yung mga uniform nito ay hindi lang syempre nagpapakita ng mga kagandahan, kundi nagsisilbing simbolo na rin sa kanilang kultura at tradisyon. So, kung mapapansin niyo, no, bawat dito, bansa na binanggit ko, laging pinapahalaga nila yung kultura, yung tradisyon, yung simbolo. Di ba? Then, kapansin-pansin din sa bawat design ng uniform, yung pagiging intricate design at saka vibrant nito. Na kung saan, pinapakita nito yung craftsmanship ng Southeast Asian weavers. Yan, ganun kagagaling, ganun ka-creative yung mga weavers natin dito sa Southeast Asian. Sa ganitong paraan, ipapakita din yung mga yaman ng kanilang kasaysayan, kahit na sa lugar kung saan dinadala ng kanilang trabaho, ng kanilang kultura, at sa himpapawid. Okay? Sige. Yan. Next naman is yung tinatawag nating Brunei. Sa bansang Brunei. Okay, so traditional textile of Brunei, which is also called as batik. Okay? Batik designs are deeply tied to their cultural identity, which is these symbols feature their unique creativity sa kanilang bansa. Okay? And then, one prominent design element is in their national flower. Yung tinatawag nating simpor. Ayan, pakitandaan niyo po Okay, simpor, which is often used as a motif in their textile. So, very common na design sa kanila or ilan sa mga motif design nila is coming from the design or hinango sa isang simpor. Okay? Another is the sumboy. Okay? O yung tinatawag nating pitcher plant. Okay? Ano tong pitcher plant? Ang pitcher plant is a symbol of their natural environment. And then, lastly, Brunei batik incorporates a traditional air mule design. Okay, which reflect their rich heritage and artistic traditions. Okay? So, yung mga textiles na binanggit ko, no, they also tell us stories about the Brunei and national pride. So, ayan na naman, binanggit na naman yung pride, nationality. Kasi po, ganun talaga kahalaga yung mga fabric and design. Hindi lang yan basta-basta sinusuot. Of course, it is also a sign of their pride. Their symbol, their culture, okay, their tradition, their history, na talaga namang iniingat-ingatan at inaalagaan nila sa abot ng kanilang makakaya. So, each patterns, color, and design reflect the nation's connection to its environment and traditions, making their batik truly special. Okay, so I think yan na yung last topic natin para sa fabric and designs coming from the different countries. Okay, so I hope meron kayong natutunang maigsi at mga kakaibang lecture or lesson dito, no, sa topic na to. So, see you po sa ating next video. So, meron na naman tayong panibagong topic na pag-uusapan. But this time, hindi na po nakafocus sa fabric and designs. So, soon, abangan nyo po sa ating next video. Bye-bye!